I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied nor diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise God. Makakaupo na kayo, sabihan mo ang iyong katabi habang ikaw ay umuupo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Praise the Lord. Sino dito ang naniniwala, nananampalataya, lahat ng mga dineclare natin, mangyayari? Sabihan mo nga ang iyong katabi, mangyayari yan sa iyo, kapatid. I really thank God sa na-develop natin at patuloy na nade-develop natin na culture dito sa Christ the Rock. Yung tayo ay nananampalataya, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya at nilalakaran natin ang ating pananampalataya. Amen? So tayo ngayon ay nasa mid ng month of July, Sunday, and next Sunday ay last Sunday for the month of July, and it's our Breakthrough Sunday, and I am excited. Gagamitin muli ng Panginoon ang church to share the gospel, the powerful message of the gospel para sa mga wala pang pagkakilala sa Kanya. Kaya ipagpaumanhin ng Christ the Rock sa tuwing last Sunday ng month ay napuputol yung ating theme. Ang theme kasi natin sa month of July, prosperity with a purpose. But every last Sunday of the month, nakafocus tayo purely sa message of the gospel. Ito yung kaligtasan na kaloob ng ating Diyos sa bawat isa na wala pang personal na relasyon sa Kanya. Pero tayo, na meron ng personal na relasyon sa ating Diyos, not because of religion, but because of the grace of God. Because salvation, according to Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, salvation is by grace through faith in our Lord Jesus Christ. Amen. Sino dito nakipagtipan ka na, gumawa ka na ng covenant sa ating Panginoong Jesucristo, kinilala mo na siya bilang iyong personal na Panginoon at tanging tagapagligtas. Hindi lang sa isip mo, hindi lang laman ng puso mo, pero ipinahayag ng iyong bibig yan ng covenant. Kaya nga napansin nyo, sa mga kontrata, meron pang mga witnesses. Ako kasi ay nagkakasal. Akala nung iba, yung mga ninong, mga godparents, ganun-ganun lang. Sila ang pumipirma sa contract. Sila ay nagre-represent ng mga saksi. Kinakailangan kasi niyan ng saksi. Ganun din ang covenant. Ipinapahayag natin yan. Publicly, ipinapahayag mo na ang Panginoong Jesucristo na ang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Pwede mo yang gawin personal, pero dapat yan na ipinapahayag. Kaya merong tinatawag na water baptism.
Sa pamamagitan ng water baptism ay naipapahayag ng isang mananampalataya yung kanyang covenant. Sabihin ka natin, covenant. So sino pa dito ang nanampalataya na kay Lord Jesus Christ na hindi pa nawa-water baptize? Hindi ka magpapabaptism in water para ikaw ay maligtas. Ikaw ay magpapa-water baptize kasi ikaw ay niligtas ni Lord. At ang isang unang hakbang ng iyong pagsunod ay ang tinatawag na water baptism. At ang baptism ay immersion in water. That's the literal meaning of the word. Water immersion. Sa Tagalog, ilubog sa tubig. So kung hindi pa kayo na babaptize in water, talk to your covenant leader upang makapag-schedule tayong muli ng water baptism. So bakit ko yan sinasabi sa inyo? Kasi pinag-uusapan natin ay covenant. Para maunawaan talaga ninyo na from the very beginning, si Lord, He is the God of covenants. Subalit yung mga ilang pang mga covenant, ito ay magiging available sa tao kung makakapasok siya sa unang covenant, sa unang pakikipagtipan, yung kanyang personal relationship kay God. Kasi may mga covenant na available lamang sa mga anak. Kaya kapag hindi ka pa anak, hindi ka pa pwedeng makipagtipan nung iba pang mga covenant. Ang unang tipan, dapat matanggap mo yung karapatan, yung kapangyarihan, yung authority to be called God's children. John chapter 1, verse 12. Yet all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to be called children of God. Kaya walang kabuluhan, lahat ng pinag-uusapan natin na covenant kung hindi ka nakapasok sa unang tipan. The covenant of a personal relationship with God. Amen. Nauunawaan niyo po ba? Kaya ngayon, kung lahat ng naririto, nakipagtipan ka na kay Lord, a personal relationship with God, then available na sa iyo, recipient ka na ng marami pang mga covenant. Nasa sa iyo kung lalakaran mo ang mga covenant ng Panginoon. Kasi, una, dapat maging binhi tayo ni Abraham sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo upang ang mga pangako magmula sa lumang tipan, maging recipient din tayo ng mga pangako na yan. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! At bago tayo tuluyang magtungo sa ating pag-uusapan sa umagang ito, I'm excited to share the Word of God. But I've been praying, Lord, give me the grace na matapos ko po yung aking message na hindi ako mag-overtime. Kay Lord naman, walang overtime. Amen? We are people of eternity. Praise God. Tayo muna ay mag-recite ng Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the rock. Let us put on the full armor of God. I put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Unstoppable riches and honor. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, lagyan mo ng conviction, sabihan mo siya, unstoppable riches and honor ang para sa iyo. Unstoppable riches and honor ang para sa bawat isa sa atin. Kasi nakakilala ka na kay Lord, you are a child of God. Ating inaangkin ang covenant. So ang topic natin ngayon, alinsunod sa tema ng month of July. By the way, gusto kong bigyan din ng mai-announce na next month, ang last Sunday of July. Hindi ngayon, Rebsel. And next month ay Breakthrough Sunday. So, patuloy tayong manampalataya, mag-exert talaga tayo ng effort. Ito yung pagkakataon na mawin natin ang mga mahal natin sa buhay. Ipag-pray talaga natin, tapos talagang dalhin natin sila sa church. Amen? Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kidnapin mo na kung dapat. O, pati yung mga mga maliliit na mga bata, no, ma-share natin sila para yung ating even ang ating children's church ay magpo-focus sa gospel. Yan ang pag may napunta mga bata, kailangan mataniman sila ng gospel. Kasi ngayon, grabe na yung ginagawa, yung pagkilos ng enemy, ng diablo. Pati mga eskwelahan na papasok na ngayon. Pati yung mga materials na ginagamit ngayon ay malilito talaga yung mga bata, pati sa kanilang gender. So kinakailangan maitanim kaagad talaga ang salita ng Diyos para ang Spirit ni God kaagad, kahit na mga bata pa sila, ay mapupuspos kaagad ng Holy Spirit. Praise God! So pag-uusapan natin, binigyan ko ng title, ang ating topic, How to be Prosperous. Sino dito gusto mo talagang ikaw ay yumaman? Ulitin ko yung tanong. Sino dito gusto mo talaga? Para sa iyo, hindi ito optional. Para sa iyo, naniniwala ka talaga na dapat ikaw ay yumaman. Can I hear your amen? Ang sabi ng 3 John 2, Beloved, naka-address ang letter ni Apostle John. Meron bang multo? Naka-address, baka yung ibang nasa bakit nagtanong ako, kasi may nalalaglag na bottled water. Naka-address ang letter na ito ni Apostle John sa mga mananampalataya. And I believe, up until now, itong letter na ito ay para sa ating lahat. Beloved, sabihin mo nga, akin yon. Kasi tayo pinatutungkulan. I pray that you may prosper in all things. Sabihan mo ang iyong katabi, may you prosper in all things. At ang sabi dito, and be in health. Sabihan mo nga ang katabi mo, be in health. Sabihan mo siya, normal blood pressure. Sabihan mo siya, normal blood sugar. Sabi mo, normal cholesterol. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen? Aba, yan pala ang Hindi pala ito masama. Kasi panalangin ito ni Apostle John. Na ikaw ay managana sa lahat ng bagay. Pati ang iyong kalusugan. Amen? Just as your soul prospers. Hindi lang ang ating kaluluwa ang dapat na inaalagaan natin at dinidesire natin na managana. Dapat pala tayo na mga anak ng Diyos, managana sa lahat ng bagay.
Babasahin ko ito sa Tagalog. 3 John 2. Minamahal, basahin nga natin sabay-sabay. Ready, read. Minamahal, tanghangad ko ay sumagana ka sa lahat ng bagay at magkaroon ka ng mabuting kalusugan, gaya naman ng kasaganaang taglay ng iyong kaluluwa. Kasama kaya dyan ang pananalapi? Ako'y nagugulat kasi may mga katuruan, lahat na ilalagay nila. Huwag lang ang pera. Parang there's something bad about money. Tingnan niyo po ako. Ang money, walang utak. Hindi po yung pangalan na money. Ang pera, walang utak. Ang pera, walang emotion. Ang pera, walang integrity. Yung humahawak ang meron. May utak, may emotion, may integrity. Pero may kakayanan ang pera na pasunurin ang tao kung mali ang kanyang isipan, napapangunahan siya ng maling damdamin, at walang integrity. Kaya napakahalaga na pag-usapan natin ito dahil hindi ito patungkol lamang sa pagyaman. Sino ba talaga ang pagpapalain ni Lord? Lalong-lalo na sa huling kapanahunan na ito, we are in the end times. At dapat tayo na mga anak ng Diyos, matutunan na natin paano ko hahawakan ito. Itong pera na ito, itong kayamanan na ito, walang utak to. Walang damdamin ito, walang integrity ito, walang honor ito. Magmumultiply ito kapag yung humawak, tama ang mindset. Amen? Naka-align ang damdamin, ang puso, sa puso ng Diyos at may integrity. Lagi nating naririnig yung salitang align. Sabihin nga natin, align. Napansin ko, itong nakalipas na araw, hindi pantay ang kayod ng gulong ng aking sasakyan. So tinanong ko, si Pastor Gideon kasi ang nagpapa-PMS niyan. Yan yung maintenance niya. Preventive maintenance. Sabi ko, anak, tumba sa pinag-aanuhan mo, pinagdadala mo ng sasakyan, chine-check kung yung mga gulong naka-align. Ay, hindi na po. Ang tinitignan lang po, yung brake, yung oil, pero yung alignment hindi. Sabi ko, kaya pala, hindi ba nakasama doon na chine-check nila? Kaya pala, hindi na naka-align. At pagka hindi na naka-align, hindi naka-balance. May mga hindi dapat mapupudpud na kagad. Kaya may mga bahagi ng buhay ng tao na pupudpud, pati bulsa. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, sana hindi mapudpud ang bulsa mo. At maaaring ang dahilan kaya napupudpud, hindi naka-align. At kapag hindi naka-align, hindi lang napupudpud ang gulong sa mga marunong mag-drive. Katulad ni Charles. Alam mo na hindi efficient ang takbo ng sasakyan. At may mga pagkakataon, mararamdaman mo na yan, kapag mabilis na ang takbo mo, iba na. Pwedeng mag-wiggle na. Nararamdaman mo na kasi bumilis ka na, kaya hindi ka mapabilis. Kaya may mga pagkakataon sa buhay ng tao, ang bagal eh. Dapat mayaman ka na ngayon. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, dapat mayaman ka na. Kaya kailangan lang naka-align tayo. Amen?
So how to be prosperous? Point number 1. Punta na tayo para matapos ko ito kagad. Number 1, remember the covenant. Wealth is covenantal, not accidental. Prosperity flows from obedience and remembrance to God's covenant. Deuteronomy chapter 8 verse 18, but remember the Lord your God. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, kapatid, remember. Alam niyo po, ang love ni God, unconditional. Kahit sino ka pa, kaya kang mahalin ni Lord. Minamahal ka ni Lord. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Pero tignan niyo ako. Ang covenant, conditional. Ang love ni Lord, unconditional. Pero ang covenant ni Lord, conditional. Kaya hindi lahat nararanasan yung fulfillment ng covenant kasi conditional yan. Kung ayaw mong lakaran, hindi mo yan mararanasan. Kaya tayo ay hinihikayat ng salita ng Diyos, huwag nating kalilimutan. Sabihan mo nga ulit yung katabi mo, remember. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability or the power or the anointing to produce wealth and so confirms His covenants, which He swore to your forefathers as it is today. May pinangako si Lord. May agreement si Lord sa mga ninuno mo. At siya ay matapat. Kaya nga lang, maraming pagkakataon, ang tao hindi nagiging matapat. Kaya hinihikayat ni Lord, remember. Covenant is the foundation. Ang pinag-usapan natin dito, yung genuine prosperity, yung kayamanan na may honor, yung kayamanan na galing kay God. Kaya nga ang ating theme for the year, unstoppable riches and honor. Hindi ito yung kayamanan na nakuha dahil nag-compromise, galing sa korupsyon, galing sa immoral na bagay. Minsan ang tao may tendency, lalo na pag nakita, naku, malaking pera ito. May tendency mag-compromise. Kahit alam niya na kinakailangan na isurrender niya ang kanyang pananampalataya, yung kanyang morality, minsan may pagkakataon nagko-compromise na ang tao. Pero pinapaalalahanan tayo ni Lord, tinuturuan tayo ni God, na bilang mga anak niya, merong tinatawag na genuine, real prosperity ng gagaling kay Lord, may honor. Amen. At ang pundasyon niyan ay covenant. God's covenant is His binding promise. Yan ang maganda sa covenant. Pag nakipag-covenant si Lord, nakatali siya doon. Bakit? Because God is one with His word. Sinabi niya yan eh. May integrity si God. Gagawin niya yan. At meron siya pinangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, that He would bless their descendants. Prosperity is not random, it flows from covenant relationship. Kaya nga, ang first step is to have a relationship with Him. At ngayon, dahil anak ka na ng Diyos, recipient ka na nito, available sa iyo to, na yung mga pinangako kay Abraham, pinangako kay Isaac, pinangako kay Jacob, magfo-flow from generation to generation, everlasting covenants. May mga ibibigay ako mga talata, binasa namin ito noong soaking night.
Pero wala na tayong pagkakataon ngayon na basahin. Ibibigay ko lang ang ilang mga verses. Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Genesis chapter 17, verse 6 to 8. Ulit, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Genesis chapter 17, verse 6 to 8. And Genesis chapter 22, verse 17. The Living Bible, ito gusto kong basahin. Kasi ito, yung theme natin last year. I will bless you with incredible blessings and multiply your descendants into countless thousands and millions, like the stars above you in the sky and like the sands along the seashore. They will conquer their enemies. And last, Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. Basahin nyo na lang ang mga covenant na yan ni God. At yung mga covenant na yan ni God kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga Israelites ay available din sa atin bilang mga binhi ni Abraham dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! So una, covenant is the foundation. Napakahalaga ng covenant. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, kapatid, remember. O, lagyan mo ng gesture, remember. Kasi may covenant, huwag mong kakalimutan. Kaya ka, pagtatagumpayin ni Lord, kaya ka bibigyan ng kapangyarihan dahil sa covenant. Prosperity is the confirmation. The ability to produce wealth is not just provision. It is evidence that God's covenant is alive and active in your life. Wealth is the seal that God is faithful to His word. Kaya ganun na lang si Lord, pinapaalala niya, hindi naman siya mawawalan eh. Sa totoo, pag nakalimot ka, ikaw. Self-sufficient siya. God siya. Hindi niya tayo kailangan. Kailangan natin siya. Amen. Kaya pinapaalala niya, ang effect kay God niyan, ay baka sabihin ng mga tao, hindi ako faithful sa mga to. Nangako ako, pagpapalain ko mga ninuno nila at ang mga susunod na henerasyon. At ang pangako ko, pag binasa nyo yung mga binigay ko mga books, and basahin nyo yon. Everlasting covenant yan. Pagkatapos makikita ng kapitbahay, naghihirap siya, lubog sa utang, nakataya pangalan ko sa kanya. Ginagamit niya pangalan ko, Christian. Napupulaan si Lord. Dahil ang prosperity ay confirmation. Kaya yung sabi ng Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth as a confirmation. Amen. Covenant precedes prosperity. Yung real prosperity. Prosperity is not the goal. Covenant is. Prosperity is the fruit that springs from covenant roots. Pag nilakaran mo ang covenant, faithful ba si God? Yes. Yun nga ang gusto niya, mapatunayan na matapat siya. Ipatunayan na siya ay matapat. Kaya pag nilakaran mo yung covenant, then prosperity will follow. Nabaliktad kasi maraming mga tao, ang hinahabol, yung prosperity. Minsan si Satanas magpapain pa yan. Sige na, i-compromise mo na yung faith mo. Yung mga morals mo, i-compromise mo na yan. Ito, malaki to, sayang. Milyon-milyon to.
Nakalimutan, ang pundasyon ng real prosperity is the covenant. Kaya nga yung pinag-uusapan natin dito, hindi ito prosperity gospel. Ito ay prosperity with a purpose. Amen? Prosperity is not the price. It is the proof. It proves that God's covenant is unbreakable, His promises are unstoppable, and His faithfulness undeniable. Kasi nakipagtipan ka hindi sa tao, nakipagtipan ka kay Lord. Hindi kayo nakikipagtipan sa akin. Hindi ko kayo kayang payamanin. Hindi ko kayang pasaganahin ang buhay nyo. Hindi ko kayang ayusin ang buhay nyo. Nilalagay ako dito ni Lord to lead you. Impart to you. Ako ay messenger. Ito pinapasabi ni Lord. Eh, ikaw ang hahakbang. Alam nga, hawakan ko pa paa mo para humakbang ka. I will just lead you. And are you willing to follow? Amen. Tayo, nagko-confess tayo. Unstoppable riches and honor. O sige, ito covenant, sabi ni Lord. Are you willing? Ay Lord, walang ganyan. Ang gusto ko lang yumaman. Conditional nga yun eh. May covenant kasi. Amen. So ano ang papel ng tao? Ano ang bahagi? Man's counterpart in the covenant. Mabilis lang ito. Faith. Trusting God's covenant promises. Manampalataya tayo. Alam natin ang ating Diyos matapat. Amen. And then obedience. Hindi ko nalagyan ng highlight, yung obedience. Obedience. Walking in His commands. Hindi ka lang mananampalataya, lalakaran mo. Amen. Hindi pwedeng sabihin mo, kasi may mga nagsabi, nananampalataya ko. Di ba naman nilalakaran? Amen? Sabi ni Lord, ibigay mo, ikapu mo. Nananampalataya ka ba? Pagpapalain ka nila, hindi ka niya pababayaan? Yes! Ang magbigay kang ikapu, ay, kulang po eh. Wala po akong ibibigay. Hindi hinihingi sa iyo ni Lord yung wala ka. Ang hinihingi ni Lord, yung ikasampung bahagi na sa Kanya. Kasi sa Kanya yon. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, parang bigla kang lumungkot. Bahagi ito eh. Amen? Nung sinabi ni Lord, remember, hindi ibig sabihin nito, maaalala mo lang yan kapag okay lahat. Ito, tingnan nyo ang tao kasi, ano yan eh, tayo ha? Lahat tayo. Sala sa init, sala sa lamig. Kapag ka nandun tayo sa mga pagsubok na matitindi, nakakalimot tayo. Uunahin natin yung mga hindi dapat unahin. Pero kapag tayo naman ay nandun sa tugatog ng nakakalimot din tayo. Kaya hindi na ano bang gagawin ko dito sa mga to, sabi ni Lord. Kahit na nga hindi yung matinding tagumpay, hindi din matinding pagsubok, pag nasa gitna lang, ganun pa rin. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, buti na lang hindi ikaw yon. Sabihan mo siya, kapatid, buti na lang faithful ka sa tithes mo. Yung faithful, magsabi ng amen. Worship. Honoring Him as the source. Stewardship. Using blessings for His glory. Service. Serving God and others as fruit of covenant grace. And remembrance. Never forgetting that prosperity flows from covenant, not human strength. Yan ang ating counterpart.
Yan ang ine-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ang number one, how to be prosperous, sino dito gustong yumaman? Can I hear your amen? Willing ka bang lakaran yung covenant? Huwag mong kakalimutan, remember the covenant. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, remember. Ito na, lalalim na tayo. Hindi pa yun Number two, invest in the kingdom. How to be prosperous? Invest in the kingdom. Tingnan niyo po ako. Yan ay hindi lang kayang, ang makagagawa niyan ay hindi lang yung mayayaman. Lahat tayo kaya nating mag-invest sa kingdom. Napansin ko lang, marami hindi marunong mag-invest sa kingdom. Gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang yumaman? Parang kumonti na nung papag-usapan na ang invest. Conditional to Amen. When you invest in God's work, heaven invest in you. Matindi yun. Yan ang unang tinuro sa akin ng Panginoon nung unti-unti akong lumalago. If you will take care of the kingdom will take care of you. The God of the kingdom will take care of you. Ano yung pababayaan tayo ni Lord? Nakikita niya, nilalakaran natin yung covenant. Maaring may mga pagsubok. Maaring may mga attack ang enemy. Anong dineclare pa nga lang natin? Nasa ministry ng deliverance tayo Nung dineclare pa lang natin, unstoppable riches and honor. Naku, ramdam ko na sa spirit realm. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, sana wag kang ma-sniper. Alam niyo sa digmaan, hindi lang ito labanan ng mga eroplano, missiles, foot soldiers, may mga sniper. Tinitignan, ang tatamaan naman ng sniper yung naka-expose. May bumuwal na. Left the group. Sabihan mo nga katabi mo, kapatid, sana wag kang ma-sniper. When you invest in God's work, heaven invest in you. Seek first the kingdom and provision follows. Provision ang maghabol. Sabihin mo nga, i-declare mo nga, kayamanan, maghabol ka sa akin. Ganyan ang, ganyan ang pamamaraan ni Lord. Pero pag hindi tayo marunong mag-invest, kaya ngayon, kung nakikita mo, bakit ganito buhay ko? Investor ka ba? Sa kingdom? Pag pinag-uusapan na nga ang pera, ang dami mo na kagad, ine-entertain mo kagad yung kasinungalingan ng dyablo Amen. Kung iisipin natin, pag tinignan natin, talagang ang dami nating mga expenses talaga. Electricity, water, maintenance, grabe. Siyempre gusto pa natin patuloy na mag-expand ang ministry. So si Lord maghahanap ng mga investors. At pagpapalain niya. Matthew chapter 6 verse 31 to 33, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things. Yan ang priority ng maraming mga tao. Bakit ako mag-i-invest sa kingdom? Ang dami kong pangangailangan.
Bakit ako mag-i-invest sa Christ the Rock? Pag tinignan ko, mukhang mayaman naman. Naka-aircon, ang ganda ng lugar, naka-tiles pa. Tsaka yung bishop mukhang mayaman. I-declare nyo nang i-declare. Okay yan. Mga upuan nga, hindi nga ordinaryong monoblock. Tingnan mo nga. Ang nais ni Lord, huwag nating habulin ang mga bagay na ito. Ito ang maghahabol sa atin. Hayaan natin ang mga walang pagkakilala sa Diyos. Maghahabol talaga yung mga yan. Rat race. Pero tayo na mga anak ng Diyos, alam natin lumalakad tayo sa covenant. At dahil lumalakad tayo sa covenant, marunong tayo mag-invest. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, investor ka. Kahit mga kasama natin sa online, investor ka. Amen? And your Heavenly Father knows that you need them. Alam ni Lord yan, huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, alam ni Lord. May mga pagkakataon lang na may mga time of testing. May mga time of testing. Bahagi talaga yan. Masanay na tayo dyan. Kahit sa eskwelahan, may testing. Amen. May test. Kaya nga yung mga nasa bookkeeping natin sa ating home office, may test. By the way, praise God, natawid na ng ating home office yung unang first week. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Hallelujah! At ako tuwang-tuwa kasi tuwing 12 a.m. hanggang 1 a.m., meron tayong tinatawag na commanding the days. Ang commanding the days, kailan nagsisimula ang araw? Ang isang araw, ang isang buong araw. Nagsisimula yan hindi paggising mo. Kahit tulog ka pa, nagsisimula na yan. Nagsisimula ang isang buong araw ng 12 a.m. Yan yung transition point na natapos na ang isang buong araw at nagsisimula ang isang bago. At doon ngayon, nagsisimulang manalangin ang mga anak ng Diyos. At hindi lang tayo basta nananalangin, nagde-declare tayo para yung araw nilalagyan na kagad natin ng direction. Na itong araw na ito, pinagpalang araw, mabungang araw, productive na araw, matagumpay na araw. Amen. Kaya kapag kayo ay gising ng 12 a.m. to 1, doon po sa home office, ay nagkakaroon ng commanding the day. Alam ko, pinupost yon sa ating prayer department. So, kung hindi pa kayo bahagi noon, magsabi kayo para isama kayo doon. Pero pag naisama kayo doon, ay sumama kayo sa mga panalangin. At makikita ninyo may kakaibang galaw si Lord sa mga nananalangin. Amen? Pupunta ako sa verse 33, nilagyan ko ng highlight. Basahin nga natin yung verse 33. Ready, read. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Binitawan niya ni Lord, nakatali siya dyan. Na kung uunahin mo siya, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, yung mga bagay na hinahabol ng iba, hindi mo na hinahabulin. Pagkain ang hahabol sa'yo, JM. Amen. Lahat ng natutulog magsabi ng Amen. Pwede bang pakigising yung iyong katabi? Naalala ko noon meron kaming yung ang tawag pa sa COVID ng retreat ay encounter. Meron kaming encounter.
Pagkatapos noon, kasi bumiyahe pa kami, magmula Manila, papuntang GMA Cavite, maagang maaga, mga puyat-puyat pa. Nung nag-preach na ng cross, kita-kita ko yung mga kasama ko, mga tulog, nakakatulog na. Pagkatapos nung biglang pinatayo na, syempre hindi ko naman ipe-preempt, may mga ginagawa doon, may mga tinutusok, etc. Biglang yung mga natutulog, biglang ang lalakas na ng iyak. Para biglang nag-transition ka agad sila. Hindi ko alam kung ano nangyari. Mabuti na lang yung katabi mo gising. Amen? Prosperity follows priority. Prosperity follows priority. At malalaman mo na priority mo, nag-i-invest ka. Kaya nga alam nyo, nung binigyan tayo ng direction ni Lord, ang isa sa gagamitin niya, hindi naman ito lang, pero isa sa gagamitin niya ay yung home office para doon sa Unstoppable Riches and Honor. Ang sabi ko kay Rebsel, mag-invest tayo. Kasi naniniwala tayo. Hindi ka mag-i-invest sa hindi mo pinaniniwalaan. Pero pag naniniwala ka, mag-i-invest ka. Kung naniniwala ka sa Christ the Rock, mag-i-invest ka sa Christ the Rock. Pero pag wala kang investment dito, hindi ka talaga naniniwala. Bumibisita ka lang. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hindi ka bisita. So ano ibig sabihin ng invest? First, time. Devote your hours to prayer, the Word, evangelism, discipleship, and ministry. Every moment sown into God's presence becomes a seed that multiplies into wisdom, strength, and favor. Si Lord ang maglalagay. Kung yung time natin, ini-invest natin. Time in the kingdom is never wasted. It is transformed into eternal dividends and earthly empowerment. Alam niyo ang maganda, pag tayo ay nag-i-invest ng time, ang investment na yan ay for eternity. Hindi lang tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod sa bayan, maganda yan. Hindi lang ito charity work. Ang ginagawa natin, merong eternal value. Kaya naniniwala ko, napakainam na mag-invest tayo ng time. Number 2, talent. Using your gifts and skills for building up the body of Christ. Every ability becomes a seed sown into eternal impact. Praise God sa mga nagpapagamit sa ating edifying ministry. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nga natin lahat ng mga ginagamit dito ni Lord. Alam niyo, pinakamainam na makita, yung kapag ka may mga gawain, lahat ng mga dumadalo may ginagawa. Kapag may mga gawain, empty yung upuan. Bakit? Nasaan sila? Nandun lahat. Nasa stage, may mga nag-a-usher, may mga walang nakaupo pa. Bakit? Lahat may ginagawa. Hindi lang nakaupo at pagsilbihan niyo ako. Lahat tayo ay gagamitin ni Lord ang mga kakayanan, mga talento. Tanungin mo yung katabi mo, personal, tanungin mo siya, kapatid, ano bang kaya mong gawin? Ipagamit mo kay Lord. Amen? Amen? Gamit na gamit sa secular? Yung oras? Pag-o-OT pa? Kaya pagdating sa gawain si Lord, wala na eh. Wala na ako ibubuga. Sakit na ulo ko. Wala na. Kaya alam nyo, si Lord magke-create ng isang sistema na lahat tayo gagamitin ng Panginoon powerfully. Can I hear your amen? And next, treasure. Financial giving. Generosity.
and supporting God's work. When you sow into the kingdom, heaven's economy backs you up. Dito sa Christ the Rock, paano ba natin ino-honor si God sa ating pera? May mga ipapakita ako sa inyo. Number 1, tithing. It's all about faithfulness. Sabihin nga natin, faithfulness. One more, faithfulness. Lahat galing kay Lord. Pero sabi ni Lord, may bahagi dyan sa akin. Padadaanin ko sa'yo, gusto ko makita kung faithful ka. O, ibalik mo. Nakakalungkot, maraming Christian, pag nahawakan na yung kay Lord, ayaw nang ibalik. Gagamitin ko to, Lord. Hindi akin yan eh. Sabi ni Lord, hindi. Pinadaan mo sa akin eh. Kaya dumarating ang ayaw ng padaanin sa'yo ni Lord. Hindi mo binabalik yung para sa Kanya. Mabuti na lang dito sa Christ the Rock, lahat tayo matapat. Pero ang nais ni Satanas, maging unfaithful ka. Mag-compromise ka, konti lang naman. Amen. Kay Lord yun, hindi naman sa iyo eh. Hindi ikaw magde-decide kung saan yun mapupunta. Si Lord. Amen. Number 2, offering. Kung ang tithe is all about faithfulness, ang offering, it's all about generosity. Kasi yung tithes, hindi yun sa'yo, kay Lord yun. Hindi ka pwede maging generous doon. Kaya nga may nagsasabi ako, ang tithes ko 20%. 30%. Kailan naging 20% at 30% ang tithes? Hindi ka pwede maging generous sa tithes. Faithfulness yan eh. 10 lang yan. Kay Lord yan. Pero pwede ka maging generous sa offering. Meron biglang itinuro sa akin si Lord. Ang sabi ni Lord, gusto mong malaman kung ang church generous. Gusto mong malaman kung ang Christ the Rock generous. Sabi ko, paano Lord? Kahit papaano, papantay ang offering sa tithes. Pag ang offering mas mababa sa tithes, hindi generous ang church. Paano mo malalaman generous ang isang tao? Pag napantay niya na at higit pa ang offering niya sa tithes. Alam niyo kung bakit hindi makapagbigay yung iba sa offering? Feeling niya, sa nagbigay na ako ng 10. Magiging 20% yan. Anong 20%? Yung 10 kay Lord yun eh. Ang binibigay mo pa lang 10. Feeling mo, naku, 20 na yan. Kita nyo, gawa ng dyablo. Covenant yan eh, kaya hindi makalipad. Nakalimutan may covenant. Sabihan mo nga ulit yung katabi mo. Kapatid, remember. Ang mangyayari kasi niyan, mahirap yang gawin, kasi pag tinignan mo, may kakulangan talaga sa pangangailangan mo. Pero dyan ka makaka-experience ng breakthrough hanggang sa dumating yung point na yung offering, ito, that's my prayer. Kami nga, pag binibilang ko, magkano na ba offering natin? Hindi na nga namin mabilang kasi pag nakita namin yung needs ng church, sige na. Darating ang point, kahit magbigay ka ng 50%, yung natitira sa yung 40%, kasi yung 10 nabigay mo, naibalik mo kay Lord. Yung 40% lang, sobra-sobra sa'yo. Amen. Paano kung pagkakitaan ka ni Lord ng 1,000,000 isang buwan? Magkano ang 40%? Magkano? Tanungin mo katabi mo, kapatid, okay na ba sa iyo ang 400,000? Disenteng buhay na ba yan? Amen. Kaya lang hindi tayo makarating doon kasi nakalimutan natin ang covenant. Next, pastor's honoring. It's about love. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. And then, first fruit giving is all about trust.
Number 1, remember the covenant. Number 2, invest in the kingdom. Number 3, commit to God's word. Prosperity is rooted in the word of God. Kailangan makarinig tayo kay Lord. Meditating on Scripture day and night and total obedience brings prosperity and success. Pwede ba nating basahin Joshua chapter 1 verse 8? Ready, read. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, kaya dapat sa Christ na makasanayan na natin, may word. Nag-meditate ka eh. May narinig ka. At dahil narinig mo, natanggap mo, nilalakaran mo. Sumusunod ka. Amen. Psalm chapter 1, verse 2 and 3. Ready, read. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Verse 3. He is like a tree planted. Sabihin nga natin, planted. Tignan nyo ako. Hindi ito wild tree. Alam niyo yung wild tree? Basta tumubo na lang sa tabing batis. Hindi ganon. Ang sabi dito, planted. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, nakakuha ng bala ng baril sa airport, sa bag. Hindi naman yan tumubo doon. Maring dinala nung planted. Ikaw daw, hindi aksidente, itatanim ka ni Lord sa tamang lugar. Ano itong tamang lugar na ito? Ang sabi dito, planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose lip does not wither, whatever he does, itatanim ka ni Lord sa tamang lugar para ikaw ay managana. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, payaman ka talaga ng payaman. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tatapusin ko na ito kasi sobra tayo sa oras. Number 4, last. Honor the man of God. Parang ang hirap nitong i-preach kapag patungkol sa'yo. Parang self-serving. Kaya lang gusto ko kayo mapagpala. Kasi kung hindi ko ito ginagawa sa man of God ko, mahirapan talaga akong i-share sa inyo. Honoring your spiritual leader unlocks divine blessings and covenant covering. Prosperity flows when you believe and align. Sabihin na natin, align with the man of God appointed over your life. Napakahalaga ng aligning. Anong sabi ni Bishop? Papunta doon, ay ayoko doon. Dito ako. Ano daw gagawin ng church? Eto, ay ayoko dyan. Dito ako. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, naka-align ka ba? Napakahalaga na matutunan natin to honor, to align. Kasi pag hindi ka naka-align, you're not honoring. Amen. Parang sabi ng magulang sa mga anak, lilipat na tayo sa probinsya, iiwanan na natin itong city. Sabi ng mga anak, ayaw namin. Ikaw na lang. Pwede ba yon? Do you honor your parents if you will do that? Hindi ko sinasabi yung mga independent na. But if you are under the covering of your parents, dapat matuto ka ng honoring. Sabihin nga natin, honoring. Alam nyo, sa 1 Kings, wala yan dito. Sa 1 Kings chapter 17, nagkaroon ng famine sa Israel. 3 years.
and 6 months. Droughts. Pero merong man of God, inutusan ni Lord, magpunta ka sa isang brook. I will provide everything for you. Alam niyo ginawa ni Lord? Yung walang tubig sa Israel, pero inutusan ni Lord yung batis, mag-produce ka ng tubig. May man of God dyan. Walang choice yung brook. Sa lahat ng lugar, tagtuyot, pero yung brooks, may tubig na dumadaloy. Inutusan kasi ni Lord, mag-produce ka ng tubig, nandyan ang man of God. Inutusan ni Lord, yung mga uwak, mag-produce kayo ng pagkain, nandyan ang man of God. Pati yung mga uwak, na mga masasamang ibon, sumunod. Pagkatapos ng isang taon, may mga sabi, 1 year or 1 year and 6 months, tapos na yung kanilang assignment. Ang sabi ni Lord kay man of God Elijah, umalis ka na dyan, tapos na assignment nila, pupunta ka na sa Zarephath. Meron naman akong inutusan doon na widow. Siya naman ang magpo-provide sa iyo. Kaya nung pumunta si Elijah sa Zarephath, sinabi ni Elijah yung pinapasabi ni Lord. Sabi ni Elijah, pahingin tubig. Famine yun, ha? 1 taon na. O 1 taon at 6 na buwan walang tubig. Bilang hihingi ng tubig? At itong widow, dahil sinabi ng man of God, sige po. Inilagay sa heart niya, sumunod. Paalis na siya, sabi ni Elijah, sandali lang. Gawan mo rin ako ng cake. Yung parang pang Goldilocks. Pang red ribbon. Ano pa ba yung masasarap? Contis. Sabi no, doon na pumalag. Iba na to. Minsan ang tao, pag may pinasabi si Lord, yung uwak susunod eh. Walang question. Yung brook susunod kagad, magpuproduce ng tubig. Pwede namang magreklamo yung brooks, Lord, famine ngayon? Tapos utusan mo ako mag-provide ng tubig sa man of God? Sasabihin ng uwak, paano kami? Magugutom kami. Kakainin na lang namin, bakit ibibigay namin dyan? Walang reklamo. Pagtao. Sabi nung ang totoo nga niyan, wala kaming tinapay. Meron ako flour at konting langis, gagawin naming pagkain na namin, tapos mamamatay na kami ng anak ko. Yung man of God, pwedeng sabihin, isipin, parang, Lord, ito ba yun? Baka nagkamali ako ng address. Baka ang widow na pinapapunta mo sa akin, mayaman, mukhang pobre to. Kasi ang gusto ni Lord, yung widow na yon pagpalain niya. Amen? Amen? Kung ikaw nandito ka ngayon, walang-wala nga ako eh. Kulang pa nga eh. Hindi naman ako mayaman eh. Kaya ito tinuturo sa iyo ni Lord, gusto kang payamanin ni Lord. Alam nyo, nung natuto, yung widow na ito, sumunod kay Elijah, ang sabi ng verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and crops grow again. Kung 2 taon pa yung famine o 2 years and 6 months, hindi naubos ang langis, hindi naubos ang arena, sobra-sobra pa. Pati si Elijah napapakain. And this is what I believe. Sobra-sobrang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Dito na ako magtatapos. Last! Nagkaroon ng digmaan sa Israel at Judah. Ang kalaban nila ni Haring Jehoshaphat, hindi mabilang.
Natakot na sila. Kaya ang ginawa ni King Jehoshaphat, nagpatawag na siya ng prayer and fasting. Mag-fasting na tayo. Hindi natin kaya to. Itong mga Ammonites, napakadami nila, hindi natin kaya. And biglang nagsalita yung prophet. Ang sabi ng prophet, huwag kayong matatakot. Bibigyan tayo ng tagumpay ni Lord. God will fight for you. Tingnan niyo po ako. Kung ikaw ay mag-iisip, sandali, parang mali itong sinasabi ng prophet. Pag tinignan namin yung kalaban namin, as in, outnumbered. Mukhang suicide yung sinasabi nitong prophet. Mukhang dapat namin gawin, tumakbo, tumakas. Hindi ko alam kung may mga gumawa nun. Hindi sila sumunod dun sa sabi ng prophet, bibigyan tayo ni Lord ng tagumpay, God will fight for us. Alam niyo, ang ginawa ni King Jehoshaphat, nung narinig niya yung salita ng man of God, sabi ng 2 Chronicles chapter 20, verse 20, so they rose early in the morning and went out in the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophets, and you shall prosper. Eh, pinasabi si Lord, gawin natin. Minsan hindi tutugma sa nasa isip mo. Prophetic instruction unlocks divine strategies and breakthrough. Can I hear your amen? Prophetic words are not mere encouragement. They are divine blueprints. Ang sabi ni Lord sa atin, unstoppable riches and honor. Ikaw, nagtatalo. Kaya hindi mo malakaran eh. When God speaks through His prophets, He releases strategies that human wisdom cannot conceive. Ginagawa din yan ng iba. Bakit kami pagpapalain? Wala silang word. Tayo meron. Amen. What looks like defeats in the natural becomes victory in the supernatural when you obey divine instruction. Anong nangyari? Ano nangyari dito? Bay, sumunod sila, yung mga tao. Sige, maki-align tayo. Anong sabi ng prophet? Doon daw, sugod daw tayo. Outnumber tayo, okay lang. Let us worship God. Bay, nagkakantahan pa. Nagpupuri pa. Nagko-commanding the day pa. Pagdating ng verse 24, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies. Lying on the ground, no one had escaped. Ubus lahat ng kaaway. Totoo yung sabi ng prophet. Si Lord ang lalaban. Amen. Verse 25, so Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value, more than they would take away. They could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Sobra-sobra. Nag-uumapaw. Ha? Yung sinabihan ka, sige, hakutin mo kung ano kaya mo. 3 araw, di ka patapos. Eh, natutong mag-align. Amen. Sino dito naniniwala ang taong ito talaga unstoppable riches and honor for Christ the Rock? Pero mangyayari yan kung meron tayong foundation ng covenant. Lalakaran natin, pagpapalain tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong makapangyarihang mga salita. Thank you for your impartation.
Pagpalain niyo pong patuloy ang Christ the Rock. Nawa, ang tibok ng iyong puso ang maging tibok ng aming mga puso. At makita namin, maranasan kung paano mong itatanghal ang Christ the Rock for your name's sake. At gagamitin kami, pagpapalain kami upang maging instrumento ng pagpapala at gagamitin mightily for the fulfillment of world evangelization. Thank you for the prosperity with a purpose. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.